Magandang buhay mga kaibon. For today's video, yan, bigyan ako ng 10 dahilan kung bakit hindi nga nagbe-breed ang ating mga alagang ibon, ang parakeets. Pag-uusapan natin pagkatapos ng introng ito. Welcome back mga kaibon. Yun nga, pag-usapan nga natin yung 10 dahilan kung bakit nga hindi nagbe-breed ang ating mga alagang parakeets. May 10 dahilan yan kung bakit nga hindi tayo makapag-breed o makapagpaitlog ng ating mga alagang parakeets. Yan nga, pag-usapan natin yan mamaya kasi maraming mga newbie na nagtatanong sa akin at nagme-message na bakit daw ang tagal-tagal daw mag-itlog ng kanilang parakeets o hindi nagpapares. Yun nga, at hindi nagbe-breed. Yun nga, tsaka nga magbibigay nga ako ng 10 dahilan. Yun nga, at nangyayari din sa akin dito sa tibunan ko yung pangyayari na yan, kaya nga pag-usapan natin. Bali, ibibigay ko tong 10 dahilan na to na kung bakit nga hindi nagbe-breed, yung sa aking pagkakaalam o sa aking isip na kung bakit nga hindi nagbe-breed. Yun nga, pag-usapan nga natin yan. Bago nga pala yan, pag-usapan natin, nagbigay pala ako sa aking mga alagang parakeets ng gulay na sigarilyas sa kanila. Yan, mayaman sa mga benepisyo yan na talagang pwede sa kanilang mga katawan at hindi natin pwedeng hindi sila bigyan kasi nga yan ay isang source of energy rin nila. Bukod sa seeds na binibigay, siyempre masama naman pag puro seeds ang kanilang binibigay, ang ating binibigay. Siyempre kailangan din nila ng mga gulay na kailangan talaga sa kanilang mga katawan yan. Ayun nga, balik nga tayo dun sa pinag-usapan natin. Magbibigay nga ako ng 10 dahilan kung bakit nga hindi nagbe-breed or hindi nag-itlog yung ating mga alagang parakeets. Bali, ang unang-unang dahilan niyan ay pag yung bata pa yung ibon nyo. Yung katulad niyan, nag-breed na kayo ng 2 months sa kanila, bata pa talaga yon, hindi pa siya talagang fully developed na pagbe-breed na mga ibon. Kailangan ang tamang edad niyan sa ibon na yan ay 6 months pataas. Kasi nga pag 2 months nga talaga ang pag i-breed nyo yan, matagal kayo mag-aantay. Mag-aantay pa kayo ng 4 na buwan or 5 buwan bago natin sila ipagpare at magpaitlog. Yun nga yung unang-unang dahilan. Kaya nga kailangan bago tayo mag-umpisang mag-breed, alamin muna natin yung kung ano nga yung tamang edad or bata pa ba or matanda na. Basta ang ano ko lang, kaya ang tamang edad niyan ay 6 months pataas. Yun, ayun ang tamang-tamang edad na pwedeng mag-breed ang ating parakeets. Kaya siguradong ano yun, hindi ka na mag-aantay na pag-breed nila. Yun nga mga kaibon, ang pangalawang dahilan kung bakit nga hindi nagbe-breed yung ating mga alagang parakeets or kahit anong ibon ay bata pa yung halimbawa bata pa yung hen nyo, tapos matured na yung babae. Hindi pa talaga magbe-breed yan kasi nga hindi pa sa tamang edad yung cock nyo pero yung babae matured na, hindi rin yan mag-mate kasi nga bata pa yung lalaki or bata yung babae, matured naman yung lalaki. Kung yung lalaki matured tapos bata naman yung babae, syempre pag yung pipilitin niyang i-mate yung babae, ayaw naman kasi nga bata pa, hindi pa talaga siya sa tamang edad, ay hindi talaga makapag-breed. Kailangan talaga parehas yung edad nilang dalawa. parehas matured or parehas 6 months pataas, yan yung tamang
Oo. tamang pagbibreed. Yun, kung bakit nga hindi nga tayo makapag-breed kasi nga Huwag mo bata muna yung silipin, isang paano mo muna, pa isang linggo. isang linggo mo gender bago natin silipin. at matured naman yung isa. Ayun, yung pangatlo naman kung bakit nga hindi nag-breed nga Yan. yan Lagi niya kasing ay yung sinisilip parehas eh. na gender. Yan, like yung parehas na gender, yung parehas lalaki Na-stress o yung parehas ibon, pinatay. babae. Kasi nga may mga Yung newbie mga na hindi nila alam kung ano nga yung mga gender, kung Oh, paano yung may alam yung naririnig mga ka na gender. ano, Yung parehas na babae yan, talagang umiiyaw. mag-iitlog yan. Siyempre tontuwa ka, ay nag-itlog na sila. Itlog, pero hindi fertile yung mga itlog nun. Kasi nga, ayun yung mga kinain lang ng mga babae na kailangan nilang ilabas para yung hindi sila tumaba kagad. Kumbaga, kung pares sila babae, nagme-mate nga yun sila. Alam mo, magpares na. Pero pag nag-itlog yan, hindi talaga fertile yan. Kailangan talaga ng isang lalaki at isang babae. Yun. Dapat parehas ang gender. Yung pang-apat na dahilan kung bakit hindi nagbe-breed ay hindi sila kondisyon sa isa't isa. Ano nga yung dapat na kondisyon nila? Yung syempre, ikokondisyon nyo yung papaligo, yung pagkukondisyon yan, pagbibigay ng vitamins na pangkondisyon. Yan, tapos yung basta yung may mga kondisyon na talagang yun yung sabi ko nga, yung i-deworm mo muna. Siyempre may pang deworming, tapos may pang conditioning, then ang pagpapaligo. Yun yung mga tamang kondisyon. Kasi pag bigla mo silang ibirinig, tapos yung isa pala may nararamdaman, okay, may nararamdaman yung babae, hindi nyo alam, may sapola na pala. Yung makapansin nyo sa may bandang puwetan, bukol na bukol, hindi talaga magbe-breed yan. Kasi nga may sapola. Yun, yung dapat na i-condition talaga sila bago sila i-breed. Yun nga, yung panglima, possible na di sila nga komportable sa lugar na paglalagyan nyo. Kasi hindi pwede yan lagi silang na direct to sunlight yung nasisikatan ng araw. Tapos hindi sila nauulanan. Hindi talaga magbe-breed yan. Pag yung pinaglagyan nyo yung nasisikatan ng araw, na kailangan talaga niyan na may lilim sila. Kung sakaling pwede naman kayo maglagay ng bubong or mga trapal na pwedeng hindi sila mainitan at hindi sila mabasa. Yan yung mga dahilan. Kasi nga, pag naglagay nga tayo isang place na tapat sila sa init, tapos ng ulan, hindi talaga sila mag-breed kasi hindi sila komportable. Yung pang-anim naman na dahilan kung bakit hindi nga nagbe-breed ay yung nabubulabog sila. Siyempre naandyan yung may mga predator na mga pusa, daga, tapos lalong lalo na yung laging nadadaanan ng mga tao. Ayaw nila yan. Tapos ayaw nila yung ilalagay sila sa lugar na yung mga aso, yung katabi ng kulungan ng aso. Siyempre may ingay yung aso, tawal ng tawal. Ayaw nila yun, nabubulabog sila. Tsaka importante yung hindi sila dadaanan ng tao, yung paglalagyan natin. Yung talagang safe na safe sila, walang ingay, hindi na anuhan ng mga daga. Siyempre pag tumalo ng daga niyan, bulabog yan, lalo na yung mga pusa. Hindi talaga sila mag-breed niyan. Yun nga mga kaibon, yung pangpito naman ay dapat meron silang proper material. Kasi nga nagugulat nga kayo siyempre kung hindi nga nag-breed kung wala naman silang proper material na pag-breedan. Yan, katulad nung cage, kailangan maluwag yung cage nila. Tapos siyempre yung cage meron ding nest box yung pag-iitlogan nila. Tapos yung nest box na pag-iitlogan kailangan para sa parakeets ay 6x6x10. Yan yung tamang sukat ng kanilang nest box. Tapos hindi naman kailangan ng yan sa nest box ng nesting material.
Kasi yung dumi na nila yan, ayan na yung magiging nesting material nila. Kasi pag naglagay tayo ng kusot, aalisin din nila yan. Kasi hindi yan sila komportable na pag-itlogan kung tayo yung maglalagay. Yun nga kung bakit nga hindi nga nagbe-breed dahil wala nga tayong proper material na binibigay sa kanila para makapag-breed sila. Yung cage, nest box. Yun. Tapos pangwalo, hindi natin napapakain sila ng tamang oras. Dapat meron niyang sapat na oras para alam nila yung oras ng pagpakain nila. Tapos yung tamang binibigay na amount ng pagkain. Hindi nga sila magbe-breed talaga kung kulang-kulang naman yung binibigay nating pagkain sa kanila. Kailangan meron tayong proper feeding sa pagpapakain sa kanila. Like sa akin, ang pagbibigay ko yung pagkain yan ay may oras yan. Alam nila kung anong oras ako magbibigay. 8 o'clock AM, nag-uunahan na yan. Pag makita nilang lumapit na ako sa kanila, nag-uunahan na yan, kakandarapan na sila kung sino yung unang kakain. 8 AM ng umaga, tapos pagdating ng hapon, 4 PM naman. Bale, ang pagbibigay ko niyan, siyempre, 2 beses yan sa isang araw. Konting amount to sa umaga, konting amount din sa hapon. Din sa mga naka flight cage ko. Dapat yun nga, nagbibigay din tayo ng vitamin sa kanila. May mga nabibili naman sa pet shop niyan. Ang gamit ko dito, probiotics at Bitmin Pro ang binibigay ko sa kanilang vitamins. Bali, yung bibigay ako sa umaga ng vitamins, tapos pagdating naman sa hapon, 4 o'clock PM, tubig na lang, plain water. Yun, dapat nga talaga may proper feeding tayo at saka tamang oras ng pagbibigay ng pagkain. Yan, para alam nila kung anong oras nila papakainin, para yung diet nila continuous at tuwan-tuwa sila na ayun na yung oras ng pagpapakain. Tapos pang-siyam na dahilan kung bakit hindi breed, yung hindi sila parehas ng mutation. Bakit ko nga nasabing hindi sila parehas ng mutation? Kasi nga pag magpares ka nga ng isang Budgie at African lovebirds, hindi talaga sila mag-breed kasi hindi naman sila parehas mutation. Kaya mag-breed ka ng parakeets at pinches, hindi talaga sila. Kailangan same mutation, parakeets to parakeets, African to African, pinches to pinches. Yun, yun ang same mutation. Pwede naman i-breed. Magbe-breed sila pag yung parakeets to Budgie. Bali ang kalalabasan nila Budgie kits. Tapos yung sa Africa naman, minsan nagbe-breed sila diyan, nagkakamali ng breed, parang experiment. Magbe-breed sila ng African lovebirds 2 at African lovebirds 1. Kasi merong dalawang African Alps 2 at saka Alps 1. Yung Alps 2 eye-ring ang pagkakilanlan sa mata. Tapos yung Alps 1 naman ay no eye-ring. Bali pag pinagpares niyan, magbe-breed sila niyan. Ang kalalabasan buknoy. Yung baga na reject na Pag yung mga reject na yun, sinasabing buknoy, hindi sila magbe-breed kasi hindi sila compatible Hindi sila same na Alps 2, hindi sila same na Alps 1. Kailangan same mutation. Bali yung pang-10 at panghuling dahilan kung bakit nga hindi nagbe-breed yung ating mga alagang ibon ay dapat mahalin natin. Kasi kung magbe-breed nga tayo, ang gusto lang natin, mag-itlog lang sila, tapos ipambenta-benta. Siyempre yung mga ibon, may mga isip din naman yan na ang alam nila pag yung alaga nila, yung breeder nila, yung nag-aalaga, mahal na mahal sila, susuklian nila yan ng maraming itlog o magbe-breed sila ng marami. Kasi
Kasi nga, hindi nga biro yung pag-aalaga ng ibon kasi nga, responsibilidad na rin yan tulad ng pagpapamilya. Siyempre, kailangan na magtrabaho ka para may pakain ka sa mga anak mo at meron kang ibigay sa kanila yung mga pangailangan. O, parang ganun din yan sa ibon. Kaya nga tayo nag-breed ng nag-alaga ng ibon. Kasi nga, responsibilidad natin, gusto natin at Kasi ganun yung ginawa ko, nilagyan ko dati. baga nasa isip natin yung Pati itlog nilaglag. gustong natin mag-alaga sa puso natin, sa puso. Siyempre hindi nga biro yan. Ito, okay lang to Mag-aalaga, kasi hindi mo yung naman kain nilang papakainin. ginagawa nilang ano. Hindi mo naman bibigyan ng mga Mga vitamins. ganyang ibon. Wala rin, hindi rin nila susuklian yung pagmamahal na Ano, hangad-hangad yung din nila kain kasi lang nga binili mo nga sila. natutuyo. Siyempre alagaan Yung kasi mo. mga Hindi mo naman matiselan sila yun. agad papayat, mamamatay lang sila. Pero pag Kailangan talaga na, dire-diretso na yan, dapat. dadami na yan. Kung gusto nga natin talaga mag-breed sila, iba. mahalin natin sila. Yung bibigyan natin ng mga vitamins, pagkain, mga pangailangan, Huwag mo munang silipin, feeds, paano mo muna sa gulay, isang lahat. linggo. Bigay natin. Sa isang linggo Sigurado mo bago silipin. susukli 100%, susuklian kayo. Bali bonus na lang yan. Yung pagbibenta, kung marami na yung na-breed mo, bonus na lang yan. Pambili ng patoka naman nila. Oo. Pambili ng patoka, vitamins. Ganun lang naman, cycle lang naman yun eh. Kung maalagaan natin yung mga ibon natin, tutulungan din tayo nila. Mag-itlog sila, magpaparami. Yung Para may meron naririnig din ka tayo na, income. na Bonus umiiyaw. na lang yun, income. At bibili natin ng pagkain nila. Yun nga mga kaibon. Ayun nga yung mga 10 dahilan kung bakit nga hindi nagbe-breed yung ating mga ibon. At nandun na rin yung mga sagot ko para maiwasan natin yung dahilan na yun na hindi magbe-breed. Kaya tatandaan nyo na lang yung mga sinabi ko dito sa video. At nangyayari din naman sa akin yan dito sa aking ibunan nung nag-uumpisa pa lang ako. Siyempre ako nagtatanong-tanong din ako sa mga ibang nag-iibon. Bakit ang tagal-tagal mag-breed? Siyempre excited na ako na gusto ko na makita yung mga may sisiw, mapipisa sila. Yun nga talaga, magtsatsaga, mag-aantay tayo na talagang bukal sa atin na pag binili na natin yan, mag-aantay tayo. Hindi yung pag binili natin, gusto natin mag-itlog na. Hindi yun. Kailangan i-kondisyon natin sila, pakainin, bigyan ng mga vitamins, yung tamang papakain, tamang oras, gulay, basta doon. Susuklian naman tayo niya nila. Mga kaibon. Sige na, hanggang dito na lang mga kaibon at salamat na lang sa inyong pakikinig at panonood ng aking video. Pasupport naman ako ng aking YouTube channel, ang MBA Lope and Aviary. Sa mga bagong makapanood nito, pa-share na lang po at like, share, subscribe ng aking YouTube channel, ang MBA Lope and Aviary. At pa-click na lang po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong na-upload na mga video. Ayun nga po at pa-share na lang po at pa-subscribe po. Yung may mga kakilala kayong gustong mag-alaga, share na rin po ito at pa-comment na lang po kung may mga tanong po kayo at masasagot ko. Pipilitin ko masagot yung mga tanong nyo. Ayun nga at pwede ko rin gawing content kung sakaling ipagawa nyo nga yung tanong nyo. At hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong panood. Happy breeding!